What's up, mga kalakwatsero natin, mga ano dyan, mga madiskarteng lakwatsero. No? So ngayon, kung naalala nyo, may isa akong video na napakatagal na, ilang buwan na siguro, na tungkol dito sa ating Rust system. Yan. Okay, so bali, doon sa mga hindi pa po nakakapanood, at ngayon pa lang makakapanood, ngayon pa lang napadaan sa aking channel, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para kapag meron po tayo mga bagong video ay agad-agad po kayong manonotify. So kung hindi niyo pa po napanood yung una kong video tungkol po dito, huwag niyo na panoorin. What? Bro, what are you talking about, man? Kasi ito po ngayon ay inayos po natin, no, dito dahil ito nga po ay trial and error, itong ating Rust system na to, yung mga galon na yan yung doon sa bago pa lang na makakapanood. Ito po ay kulungan ng ating mga trap patining, mga patabaing alimango, itong mga to. At ang una ko pong ginawa itong ganitong sistema, which is meron po ditong i-reveal natin kung ano yung palpak nito, no, na hindi maganda, na huwag na po ninyong gagawin kung nagpaplano kayo na mag-trap patterning. So ito na po yung dapat natin gawin. So, ituturo ko, may mga binago na ako dito. So itong sistema na itong ginawa ko, actually, sabi ko nga, ito ay trial and error ko. Ito po mga galon. Yan, mga galon po yan. Kung makikita natin, merong tawag dito, posit dito. So nilagyan ko lang po yan ng hose na napakaliit na hose. Okay, yan. Okay naman siya. Yan. So pagdating dyan, babagsak dito, and then labas ulit siya dito. Ayan, pinutol ko na ito, and then bagsak siya rito, lalabas ulit siya rito. So ngayon, ang palpak po nito, kapag ka nalamnan siya, kasi nga trial and error po natin, kapag ka may laman po ito ay yung kanilang pinagkainan, okay, di siyempre may mga pinagkainan ng alimango dyan, at ang tubig po ay umabot na dito sa level na to, lalabas po yung pinagkainan ng alimango. Okay, lalabas ang pinagkainan ng alimango. Yan yung unang problema rito sa ginawa ko na to. Pag lumabas po dyan, since na napakaliit po ng ating hose, okay, at nalagyan po yan ng medyo malaki-laking laman ng isda na pinakain, so wala na po, barado na po yan. Ang tendency, pag bumara, aapaw na po dito, dahil wala tayong overflow na ginawa, dito po yan aapaw. So, isa po yon na lagi nating nililinis at sinusundot ito. So, isang problema po yan. Pangalawang problema natin ay mababaw ang tubig. Yan, ganyan lang po ang tubig niya. Hindi, nakapag-attend ako ng seminar ng crab fattening, hindi pala maganda ang ganitong, na dapat lubog yung hanggang likod niya. No, nakalubog yung likod para laging nababasa po yung kanyang hasang. Okay, so mababaw po masyado ito. Yun po yung pangalawang problema. Kaya, inayos natin ngayon, pinalitan natin. Bakit ko naman siya inayos? Kasi nga, nakuha ko na yung sistema ng tubig. No, nagsisero, na po ako dyan, nagsisero ammonia na po ako, which is, ang tagal kong pinag-aralan ang tubig namin, dahil galing nga po sa gripo, sa bomba. So, yung galing po dyan sa puso na yan, ay sobrang taas po ng ammonia. So, yun po yung aking pinag-aralan, paano po siya pababain. Ngayon, yung bago nating gawa, ito na. Okay, gumamit na po ako ng PVC na media. Okay, ito na yung dito. Okay, katulad yan. Ayan, may naka-fix na ako rito. Yan. So, lumaki na po siya. Hindi na tayo mangangamba na mag-overflow yan. Okay, at ito na po yung ating height ng overflow. Yan. So, bumili na rin po ako sa online lang din po yan nabibili. Itong na yan, yung gamit na yan. Socket, po. So, adapter socket. Tapos, ang ating pong overflowing, na dati ang gamit ko ay yan lang, no? 1-in-1 port. Dahil nga, ang gamit nating hose ay ito lang. So, tinutusok ko lang yan dyan. Okay? Tusok lang yan dyan. Hindi tuloy-tuloy na. At yun nga, ang sabi ko nga ay, kadalasan, lagi po ako naglilinis. So, ayan yung ginamit natin na nilakihan ko na. So, advice ko po, no, kapag gumawa na kayo ng ganito, itong pinakang bagsakan ng lahat ng tubig ay lakihan na po ninyo. No, kung kaya ng 2 inches, ang ginamit ko po dyan ay 1.5 lang, 1.5 inches lang na PVC. Pero kung mas marami siguro dito, itong ginawa ko na to, 40 gallons lang po to, 40 boxes. So, ang aking ginamit ngayon ay 1.5 lang. Pero pag mas marami, advice ko po para isang trabaho na lang, isang bilihan, no, isang gastos, ay 2 inches na po ang gamitin nyo agad. Dito sa pinakambaba, dito yung sa pinakambaba, bagsakan ng tubig. Yung tubig na yan, diretso na po yan, ito na yung nakaabang ko. Ayan, yan yung nakaabang ko, diretso naman po yan dito sa ating bagsakan ng tubig na may filter. Ayan. So, sa susunod, no, may nakikita kayo rito mga tanim. No, sa susunod, papaliwanag natin yan. Kaya, stay tuned po tayo. No po, magtutuloy-tuloy na po itong ating crab fattening.
Kasi tapos na po ako sa trial and error chapter ng ating kulungan. Ano po, hindi po talaga ako nag-video during that trial kasi nga iniisip ko kung baka panay ang video tapos wala namang matututunan. So ikukwento ko na lang kung ano yung mga error na ginawa natin dito para hindi ninyo gaya. Okay? So para ma-avoid na po kayo doon sa trial and error ulit. So ayan na po, ganito lang, nag-update na lang ako. Ngayon ginagawa ko na to, nire-repair ko na to tamang-tama para makapagpataba po tayo hanggang December. Ano po, mataas daw ang presyo, no, ng tawag dito ng crab o ng alimango. At isang ano ko din po pala, isang advice ko rin po sa magdi-DIY ng crab fattening. Dapat tingnan natin mabuti na dapat hindi magtatapat, no? Itong baba at saka itong taas na bagsakan. Kasi ang tendency kapag yan ay nagtapat at bumagsak dito, hindi rin ito maiipunan ng tubig. No? So, ang pinakamaganda, ilihis talaga natin ng konti. Katulad dito, nakalihis ng konti yan. Yan. O, nakalihis siya ng konti. Okay, yan. Nakalihis po ng konti yan. O, ito, banda dito. Kung titingnan mo lang parang ano, pero dito yung banda. So, nakalihis. Basta ang tubig, huwag babagsak dito sa sentro. No? Dapat ilihis. Kayo na po ang gumawa. Kayo na bahalang tawag dyan. Mag-design, no? Total DIY naman yan. And then, sunod na tips ko pa rin po, ang gamitin ninyong bisagra. Itong bisagra na to, stainless po yan. Okay, tapos blind rivets nyo na lang. Kasi unang ginamit ko ay ito. Tingnan nyo naman, ang kalawang. Stainless ang bisagra, pero yung mga screw na yan ay hindi po stainless. So, ilang buwan lang, ayan na, ganyan na siya. Pero, ayan, ni-repair ko nga, nilinis ko muna yung bisagra. Tapos, ang ginamit natin ay rivets na. Kasi nung una, may ginawa ko nitong isa. Ito yung una. Ayan, ito yung una kong ginawa. Kita nyo naman, wala siyang kalawang. Kaya, ginawa natin ay bisagra na. Pangalawang tips po yan. At tips ko rin po, lagyan natin ng tawag dito, ng lock. No? Lagyan natin ng lock ang ating pintuan. Okay, lagyan natin ng lock. Dahil, kapag hindi po nilagyan ng lock yan, ang dami pong nakawala ng ating alimango ng mga nakaraan. No? Yung huli kong pag-aalaga sa trial and error natin. At least ngayon, may lock na siya. So, bali, ang gagawin nyo lang, no, kung ano yung materialis na hindi kinakalawang, meron ako ditong aluminum na naka-scap lang dyan, nakatago. So, ayan, nagamit ko na siya. Tapos, rivets lang din. No, rivets. May ikot naman. No? Ayan. Or, plastic din. Pwede kayong gumamit. Ito, plastic na to. Ito. Ito ay yung pinagbutasan na galing dito. Ayan. Ayan yung mga nakuha kong pinagbutasan dito. Ginawa ko ay kinabit natin dito. And then, ayun na. O, diba? So, rivets mo lang dyan. So, yun ang mahirap, kasi nga plastic. Okay, re-repair natin yan kasi maliit na kasi ito. Yung maliit na rivets. Meron akong malalaking rivets dyan. Okay, so re-repair natin yan. Tips lang ulit, no? Huwag kayong gumamit dito sa parehong plastic na to ng maliliit na rivets. Dapat yung medyo malaking rivets kasi nga para ang ilalim makahook, no? Katulad nito, ito malaki na to Malaki na po yan. Ito mga nauna na to, maliliit po yan. Okay, so para ang kung malaking yan, o di kayo mahaba, pwedeng maliit pero mahaba na lang, mahabang riveter or blind rivets, ibig ko sabihin mahaba. Para yung mahaba, babaluktot po kasi yan, parang maglalak siya, parang ganito ang mangyayari. Sakita ba? Ayan lulubo yung ilalim. Okay, so babaluktot yung ilalim, maglalak po siya. Okay, so yan po yung mga tips natin, yan yung mga error na kayo na po ang magtama, itinama ko na po yan at ito'y magtutuloy-tuloy na. Ayan Okay, so maganda rito ngayon, 2 inches na po yan. So meron na po itong tubig na naka-firme rito. Ngayon, kung mas malaki na, may mga malalaki, di dugtungan na lang po yan. Pero huwag nyo ididikit tips lang po, huwag nyo ididikit para pag halimbawa naglinis kayo ng wala namang pressure to Okay, pag naglinis kayo ng tubig. What? Bro, what are you talking about, man? Hugutin lang ito, okay? Hugutin lang natin ng ganyan. O naglinis ng box. Hugutin lang natin yan, konting ikot-ikot lang kasi mahigpit naman ito Ayan, hugot na siya. So, maibabalik mo siya. Walang dikit. Huwag po ninyong idikit yung mga PVC. Okay, so bago po tayo magtapos, ito yan. Yung socket adapter na ito po yan. So, may isang maiksi, may isang mahaba. Depende kung anong gagawin nyo, kung yung maiksi ang nasa ilalim, dito sa loob, dito sabihin sa loob, magdudugtong lang kayo kasi nasa 1 inch lang yan. Magdudugtong kayo rito ng PVC ulit para, tawag dyan, para lumalim yung tubig dito sa loob. Pero ginamit ko itong 2 inches para pag halimbawa kasagaran lang ang laki, pag malalaki naman, di magdudugtong na lang ulit ako dito ng PVC, no, para kung gaano kalalim, no, kung anong gusto mong lalim na tubig. Halimbawa, dugtungan mo pa ng 1 inch, so yun yung overflow, ang tubig mo dito ngayon ay lalalim siya ng 3 inches. Okay, so ganun lang mga kalakotsero nating na-discarte dyan na laging nag-DIY, no? Kasi kung bibili ka nitong setup na ito,
No, imagine kung bibili ka, ay kung may pera ka naman, di okay lang. No, okay lang para ready-made talaga siya, ikakabit na lang o gagamitin mo na lang. Pag bibili po kayo rito, marami naman tayong nakikita dyan. Yung 10 boxes lang po niyan ay nasa 100 plus. 100 plus, 120 yata kung di ako nagkakamali nung ako ay nag-inquire doon sa pinagsiminiran natin. Okay, so kaya ang ginawa natin, DIY na lang. So nakaminos. No, itong sit-up ko na yan. No, sa bagay, hindi ko na ano to. Yung unang sit-up ko na puro hose ang gamit. So nasa 16,000 din ang inabot ito. Mga galon kasi yung galon 100 plus na po yan agad. 150 yata. 40 pieces po yan. Siyempre yung mga kawayan. Itong kulungan natin, itong bubong natin. Kasama na po lahat yan. 16,000 po ang naubos natin. Okay, so may mga pumps pa pala. Okay? So yun mga kalakwatsiro, sana nakatulong ang ating pong video ngayon. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, makaabot ka sa dulo ng video ito, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at salamat sa hindi pag-skip ng ads natin. At sa susunod na video, ituturo ko sa inyo paano natin pinababa ang ammonia sa sobrang taas po ng ating ammonia. Ituturo ko naman po sa sunod dyan kasi nga tapos na ako sa trial and error. Andito tayo sa final setup natin. Atin na po itong lalagyan. Okay, so sigurado na po ako rito. Ano po? Ayun. So, yun lang. And bye-bye po. God bless.